Yun. Yan, magandang araw mga kapiso. So, ngayon, may ituturo ako sa inyo sa mga baguhan dyan sa nagpipiso wifi. Yung mga, lalo yung mga walang alam masyado sa piso wifi na gusto lang nila mag-business. So, ngayon baka ito makatulong itong video na to sa inyo. Lalo na yung mga, ah, yung mga nagtataka na baka yung kanilang video is na-hack, gano'n, parang baka itong video na to ay makatulong sa inyo na baka yung ito yung solusyon. So ito yung gagawin natin, may babaguhin lang tayong settings, baka hindi to alam yung mga nakatitiring, baka yung yung hotspot sa cellphone ng sa yung halimbawa itong cellphone ko nakakonect dito sa wifi, piso wifi na to. Tapos may gustong mag-share sa akin na i-hotspot ko gamit ang hotspot dito. So para hindi siya mag-connect, ang gagawin natin yung settings lang guys. Nasa settings kasi yan ng piso wifi natin, yung sa admin settings. So yung system pala nito is LPB. May nagpaayos sa akin na customer. So yun ang ano natin guys. Ito muna yung gagawin natin para matest. Kasi bagong refresh lang to. Dating system niya is iWiFi. So ang bagal. Nagpaayos siya. So ginawa kong LPB yung system. Ayan. Titest natin siya. Isa-set up natin siya kasi bagong setup. So pag bago yung setup ng aking window, pag bagong window na refresh, pero may mga settings tayong babaguhin dyan. Ito yung mga isa sa babaguhin natin. Yung anti-tethering guys. Bali, basic lang naman to. So, kasi baka yung iba hindi nito alam. Kasi marami talagang hindi nito nakakaalam. Yung iba kasi naglagay lang ng piso wifi, yun lang. Okay na. Minsan din na na-explain ng seller. Basta ganun lang, sa pagkatapos ng bilihan, okay na, ganun lang. So sa akin, ito para may alam kayo, ganito yung gagawin natin Tapos siguro yung idadagdagan natin yung settings sa babaguhin natin yung password ng admin ng inyong piso wifi para walang makapasok. Yung mga hindi nakakaalam. Ganito yung pag-ano. Sundan nyo lang itong video. So ito, connect tayo. So yan, ayan. Ito yung aking access point ng piso wifi. Connect lang ako, no. For example, yung doon kayo sa pangalan ng inyong piso wifi, no. Connect kayo doon, tapos ayan, connect muna tayo. So yan. Ayan, okay na. Okay na, Sir RJ dito sa amin, guys. Pinayos na. So mabilis na sa sir. Yan, okay na. Kanina ang bagal lang loading ng wifi. Tapos basta ang bagal na. So ngayon ayan, okay na siya. Mabilis na siya mag-loading. So try muna natin. Insert muna tayo para makita din ng client natin na okay na. So naka-post time pa siya, no. LPB, sa mga LPB users pala dito For LPB users lang ito guys Yung ibang mga system like Ado, Piso5, magkakaiba po tayo ng settings. So ito para sa mga LPB users. Kasi marami na rin mga LPB users. Baka mapasakit ito sa inyo. Video na to. Ayan. Hindi nyo pa alam yung mga settings. Ito, sundan nyo lang ito guys. So insert ko muna para makita ng customer natin. So yun, nag-red. May indicator yung kanyang insert coin. Okay na. Ayun. 1 piso is 10 minutes. Done paying natin. So yun, connected na siya yan. Bumalik na sa blue. May relay siya guys. Hindi ako naglalagay na yan ngayon dati. Pero ngayon hindi. So maganda rin yan. Pero parang sa akin kasi hindi naman siya light indicator lang naman siya. So ayan. Dito na tayo guys. Ito, sundan nyo ito. So ayan, punta na kayo dito sa browser nyo.
Ayan, dito na ako sa browser ko. Tapos, para mapasok nyo yung admin, diba? Ito type nitong ano. Ayan, yung 10.0.0.1. Ito type nyo yan guys. So, sa akin, para mabilis, hindi ko na ito type. Tapos, tabi nyo itong slash admin. Type nyo admin. Ayan. 10.0.0.1 slash admin. No, walang spacing guys ha. Then, type yung go or enter. So, yan. Ito kasi naka-default pa. Yung default ng LPB license, yung LPB system natin sa admin yung password niya, yung username niya pala muna. Sorry. Is admin. So, admin. Type nyo admin. Then, yung password is 129 123456789. Yun ang default ng ating LPB. So, shoutout guys sa LPB, sa mga developer. So far, wala naman ako naging problema sa system nila. Halos marami na ako na-build na window. Ayun. Okay naman lahat. So, ayos sir. Thank you. Maraming salamat sa system mo na ginawa. So, sa mga naka-LPB dyan, ito yung diba, gagayahin natin to. Yung caption na F. Yan. Gayahin lang nyo yan. Tapos, then, sign in. Ganun lang. So, yun. Wrong. Ulitin natin, guys. Mali. May mali. So, baka mali ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then, ulit. F, P, B, 5. Sign in. Ayun, okay, diba? Ayan, meron na kasing hulog na tres. Ayan. So, kung hindi ko na siya update para hindi siya mag-record, cancel ko lang. So, dito muna tayo guys ha. So, sa kanila yung anti-tethering tayo. So, dito muna tayo guys. Baguhin muna natin yung kanyang password, yung kanyang password na lang or yung username. So, dito yun guys ha. Pag magbabago kayo ng username. Kasi baka ito, ang purpose nito para hindi ito mapasok ng ibang marunong. Kasi pag napasok nila yung admin panel nyo, ang mangyari, pwede sila dito maggawa ng voucher or dito, tilad na ito dito. Gagawa sila ng voucher. Ayan, voucher generator kung marunong sila. Tapos, free sila, unlimited sila yung pag marunong yung client nyo or yung mga customer na marunong sa ganitong setup. So, mag-generate siya ng voucher. Ayan. So, ito, para hindi niya mapasok yung babaguhin natin and hindi siya maglagay diyan kahit lagyan niya ng price diyan. Ganun. Ayan mag-generate siya ng voucher tapos ilalagay niya yung sa kanyang cellphone yung voucher. Di free siya. Magagawa niya yung yung gusto niyang gawin dito sa inyong piso wifi. So, yun na, para sa security, para hindi niya ito mapasok, babaguhin natin tayo. Ito yung purpose niyo guys. Yung pagbago ng ating password ng username. So, sa akin kasi hindi ako nagbabago ng username. Password lang binabago ko. Kaya kung titignan nyo guys, is yan. Yan default. So, baguhin nyo yan. Para, baguhin nyo lang yan. Para hindi siya mapasok. Pwede nyo baguhin nyo yung username. Depende sa kung gusto nyo. Para mas lalong mas secure. Yan. So, sa akin kasi is password lang. So, yan. Babaguhin ko lang guys ha. Ayan. So, save ko lang. So, yan. Ngayon, nabago ko na. Bali, 4 digit lang yung ginawa ko. So, kahit ganyan lang yun, hindi pa basta makukuha ng mga ito yung dagdagan nyo. Ganun. So, sige, dagdagan natin para mas so, yun, nakita niya. So, babaguhin natin lang. Nakita na kasi. Sorry. Hindi ko na kasi ito i-cut video na to. Babaguhin ko na lang. So, yan. Ayan, na-change password ko na guys. So, yun. Once na na-change password nyo na siya, ipindutin nyo yung save. So, mag-save na yan. Then,
mag-iiba na yung ano niyan, yung password niyan pag nag-log in, nag-log out na kayo, di ba? Or kasi nag-auto sign out naman to guys eh. Once na matagal kayong hindi na naka-connect dito sa LPB nyo, sa piso wifi nyo, nag-automatic yan sa sign out. Once na nag-sign out na yan, sa sunod na connect nyo, hihingi na ulit yan ng password. Di ba, ano, type nyo yung ano, hindi na to yung ano niya, admin. Bago na natin. Yung password niya, hindi na yun yung 1 to 9. Kasi binago na natin yan eh. Ayan o. Tingnan nyo. X2WE. Sorry. Ayan. Tingnan nyo. Kung papasok pa siya. Ayan o. Wrong username. Password combination. So, mali na. Mali na siya. Hindi na siya yung dati. So, ayan. Nilalagay ko lang guys. Ano niya. Nilagay ko na binago ko. Ayan. Bali 6 lang yun na digit. So ayan, X2WE. Sorry, mahirap. Oh no. Yan, okay. Then sign in. Ayan o, diba pumasok na siya. Then pagka ano nyo, pwede nyo yung i-update or para ano, para hindi na kayo ulit-ulit ng maglagay ng password sa sunod na maglalagin kayo. So update ko lang. Or sa akin siguro hindi ko na i-update kasi sa customer ko lang naman. So yun, nagabago na natin guys. Sunod na tayo para mas mabilis. So ngayon dito naman tayo yung sinasabi ko na anti-tethering. Dito tayo para hindi siya, kasi ito yung ginagawa ko pag mga pagbago yung bago yung window na gawa ko, bagong flash, yun. So, dito tayo. Pindutin nyo lang to. Oh, sorry. Ito guys, pindutin nyo yan. Tapos, ayan. Ito. Ayan, ito. Yung magkakaiba yung size ng line. Pindutin nyo yan. Then, yun yung settings. Punta kayo dito guys sa interface. Ayan, interface. Ayan dito. Ayan. Tapos, ayan, pwede nyo i-disable rin yung CAPTCHA, yung tinatype nyo bago kayo makalagin. Disable nyo, pwede nyo para hindi na kayo mag-type, para mas mabilis kayong makapasok sa admin. So, ayan, naka-disable na siya. Ayan. Then, ito guys, anti-tethering guys. Anti-tethering, anti-network sharing. So, dito yan. Ayan. Nakalagay, set to 1 for enable anti-tethering, anti-network sharing. So 1 lang dapat guys. Yun lang. Ito, simple lang to guys sa mga nakakaalam. Marami na nakakaalam nito. Pero baka yung iba makapanood dito masagi. Tingnan nyo yung ano nyo, yung interface ng yung piso wifi. Baka naka-on yan. Sa mga naka-LPB lang guys, sa LPB system to. So yun lang. Ayan lang. Then type nyo, save nyo lang. Tapos ayan, wait mo lang, mag-save yan. Yun, save changes. So yun, ito kasi pag change ka niyan, ayan, hindi na nila ano yung titiring yan guys. Once na naka-on na yun, hindi na sila makaka-call. Kasi pagka naka-on nyo, naka-64 yun or ibang number, makaka-hotspot ito. So lugi kayo kasi makakakunin ko yung ibang cellphone na walang hulog dito sa inyong window wifi. So yun lang guys, simple lang pero sana makatulong sa inyo. So ano pa ba? Ito baka ano na rin, idamay ko na rin to yung sa speed limit para isahan na lang yung video natin guys. So ito speed limit, dito kayo sa baba lang ng interface. Yun, binabago ko rin yan pagka bagong gawa yung piso wifi. Tapos mali, so, speed limit yan kasi yung nilalagay ni LPB sa ano, sa default nya, naka 1 gigabit per second. So sa ating mostly plan natin is ano 25 Mbps, 35 Mbps, ganun lang. So sineset ko lang siya sa ano, minsan 30, parang
30 Mbps lang. Dito. Oops, so, okay. Yan, 30 Mbps sa global tayo guys. Ha? Yung global guys, sa mga hindi nakakaalam, yung mga baguhan, lalo na. Ito yung limit ng ating piso wifi. Di bali, dito papasok lahat nung, ano, yung internet na ililagay mo sa kanya na yung limit niya. So kung meron kayong plan na 35 Mbps, pwede nyo lagay na 30 Mbps lang si piso wifi. Yan. Yan lang yung makukonsume niya. Hanggang doon lang siya sa 30. Tapos dito naman kayo sa default per user speed limit. Dito kung kunti lang naman yung mga client na nyo or customer nyo, is pwede na to si 3. Pagka gusto nyo yung malakas-lakas talaga is 4, 5 or 5 Mbps. Ito naman guys, papasok dun sa kanilang cellphone yung limit nila or sa kanilang device, like mga device, laptop, kahit ano. Bali, yan. Ang nilalagay ko lang kasi dito is ano lang, pag sa akin kasi is naka 2. Yan, 2 lang, 2 Mbps. So yun lang guys. Tapos ayan, tapos upload, okay na yan, 4. Bayra naman kasi nag-upload eh. Bali, mostly ka lang mas ginagamit kasi is download. Kaya yan, okay na yan, 2. Pero kung kunti lang naman ang kukonek, hindi naman lagi sabay-sabay, pwede na kayo mag 3 Mbps kaya guys. So okay na yan si 3 Mbps. Bali dito lang kayo magbaba. So ganun lang. Sundan nyo lang guys para mas mantas this save changes. Pindutin nyo save changes, then okay na yan. Good to go na yan. So kung makikita nyo, try natin mag speed limit. Nakakonect naman to dyan sa piso wifi. Try natin guys. Kung ma-reach nyo yung 3 Mbps. Go. Smart yung aking provider. Oh, mali, may something, error lang, pero ulitin natin guys ha, malakas yun. Ulitin natin, di talaga yan, bali minsan nag-error to si speed test ko pula. Yan, di ba? Okay na. 2.9 guys. So diba, lakas ng aking internet guys. 1 ms lang yung J3, yung ping 10 lang. So yun di ba? 4 yung upload. Tama. Kasi 3 Mbps na yun, ito 0.92. Then yung upload is 3.69. So okay guys. Okay. Nakukuha niyo yung lagay natin na to. Download is 3. Tapos yung upload is 4. So okay guys. Yun lang. Napakadali lang guys mag-setup niyan. So yun lang, sana makatulong to. Hanggang dito lang yung video natin. May mga katanong pa kayo about dito sa LPB, sa mga settings, comment nyo lang guys sa baba, then sasagutin natin, try natin. Pero gagawa na natin ng video kung paano siya gawin. So yun lang sa mga baguhan para sa inyo to guys.